Kahit sa isang maunlad na lungsod, may mga nalalagay sa alanganin. Sa isang sitwasyon na para bagang siklo na walang katiyakan. Marami sa kanila ang naninirahan sa tabing ilog, sapa at mga buok na mapanganib. Ang iba naman ay hindi nakapagtatag ng mga lehitimong tirahan at pook pangkalakalan na ikabubuti ng buong pamayanan. Ayon sa National Building Code, bawal manirahan o magtirik ng anumang gusali sa tabing ilog o sapa. Ito ay mahigpit na ipinatupad ni Mayor Bayani Fernando sa bayan ng Marikina. Sa pamamagitan ng Executive Order 003-93, tinatag ni Mayor Fernando ang Marikina Settlements Office noong 1993. Agad kumilos ang MSO upang tugunan ang mga sumusunod. Isang structural mapping upang magsilbing batayan para sa relocation and reblocking program at infrastructure development ng lungsod. Gumawa ng isang survey upang malaman ang bilang ng homeless families at alamin kung sino sa kanila ang nararapat makinabang sa programang palupa ng pamahalaang lungsod. Hanggang ngayon, basihan pa rin itong master list upang malaman ang mga kwalipikadong pamilya. Maghanda ng mga in-city settlement sites na paglilipatan ng mga informal settlers upang hindi sila malayo sa kanilang pinagtatrabahuan, kinabubuhay, at paaralan sa kanilang mga anak. Magkaroon ng dialogo at konsultasyon sa mga lilipat na pamilya upang maibsan ang tensyon at alinlangan nila bago sila dalhin sa settlement sites. Bigyan ng 30 araw na palugit ang mga lilipat na pamilya upang makapaghanda sila. Tulungan ang mga lilipat na pamilya patungo sa settlement sites. Naglaan ang lungsod ng Marikina ng 24 na metro kwadradong lupa para sa isang pamilya. Ang pag-aari ng kahit isang munting lupa ay nagbibigay ng dangal at karangalan sa sarili. Dahil na rin dito, nagiging maayos ang pakikitungo sa kapwa sa pagtatatag ng isang maunlad na komunidad na nangangalaga sa bawat isa at sa kapaligiran. Upang maging matagumpay ang programa, ang lungsod ng Marikina ang bumili ng lupa mula sa mga may-ari at ito ay ipinamahagi sa mga pamilya. Nakipag-ugnayan rin ang lungsod sa National Housing Authority upang ipatupad ang Zonal Improvement Program na ang layunin ay isaayos at paunlarin ang mga pook na sinasakupan nito. Samantala, binibenta rin ang mga napiling lupain ng national government upang maging permanent settlement site o kaya naman emergency settlement site. Maayos ang paglilipat ng mga pamilya. Hindi ito padalos-dalos, kaya wala pang nauulat na nasaktan o nalagay sa alanganin. Hindi kaila na ito ang isang dahilan kung bakit maalab ang pagtanggap ng programang palupa ng Marikina. Ang lungsod ay nagbibigay rin ng karagdagang suporta sa mga lilipat. Paghahakot ng mga gamit, pansamantalang tuluyan at tulong medikal. Pagkakabit ng kuryente at tubig. Pagtatatag ng mga community associations at paghihirang ng mga mamumuno nito. Ang mga samahang ito sa pakikipagtulungan ng lungsod ang silang nagpapanatili ng seguridad at kaayusan sa mga bagong puok. Mula noong 1993, wala nang bagong squatter ang nakapasok sa Marikina. Nabigyan ng lungsod ang mahigit 30,000 pamilya ng sariling lupa sa 6 na in-city resettlement sites. Sa Tumana, Santo Niño, IVC Olandes, Malanday, Balubad at Camacho, Nangka. Di natin tinaboy ang mga informal settlers sa ibang lungsod o nilayo sa kanilang pinagtatrabahuhan. Mula sa dating bansag na squatter, ang tawag natin sa kanila ngayon ay mga residente ng high density o mataong komunidad. Kaakibat natin silang lahat tungo sa isang maayos at maunlad na pamayanan.
May 10,000 squatters ang nalipat mula sa tabing ilog ng Marikina at 300 squatters ang nalipat, kaya matagumpay na natuloy ang pagpapagawa ng C5. Samantala, upang maiwasan ang pagkalat ng sakit sa loob ng in-city settlement sites, mahigpit na pinagbabawal ang pag-aalaga ng mga hayop dito. Pinagbabawal ding paupahan ang anumang bahagi ng na-award na lupa upang manatiling malinis at maayos ito. Sa loob ng in-city settlement sites, kumpleto ang mga pasilidad. Ang mga pasilyo at iskinita ay maluluwag, kaya't nakakapasok ang mga ambulansya at truck ng bumbero kung kinakailangan. May kuryente para sa mga appliances. Tubig na naiinom mula sa gripo. May palikuran sa bawat tahanan. Walang kuyagot sa paligid. Malapit sa paaralan, kaya di naaapektuhan ang pag-aaral ng mga bata noong nalipat sila. May People's Park, playground, at basketball court. At higit sa lahat, marami ang natututong maging mabuting kapitbahay. Ang programa ng lungsod ay nagdulot ng napakaraming benepisyo. Luminis ang mga sapa at kapaligiran. Nakapagtayo ng mga paaralan, pananatili ng kapayapaan at kaayusan, pagtatayo ng mga bagong sentro ng kalakalan at hanapbuhay, gusali para sa mga senior citizens, Marcos Bridge, at ang makabagong SM Marikina City. Sa Marikina, nasimulan natin ang isang matagumpay na programa upang maibsan ang kahirapan. Kakayanan natin itong ipatupad sa buong kapuluan. Bilang isang namumuno, masakit man sa aking kalooban, ay hindi ako maaaring makiiyak sa mahihirap. Sapagkat kung bulag sa luha ang aking mga mata, paano ko aakayin sila? Maaaring may mga nabukulan sa pagtanggi, ngunit aking natutunan sa aking panunungkulan na ang Pilipino ay maaring magbago. Sa likod ng lahat ng ito, pugyat ng pagbabago, isang bayan na kakaisa, ang bawat Pilipino. Bayan, bayanik, bayaniha, sa bayani, bayan, kaayusan sa pamayanan, kaginawan sa kinabukasan. Maayos yung nakikita mo. Kasi sabi nga nila, pagka maayos yung nasa paligid mo, yung pananaw mo sa buhay maganda din eh. Hindi kami nahirapan siguro after a year, naayos yung kalsada. Magkaroon ng covered court. Ang bilis ng improvement niya. Sa ngayon po, nakikita niyo yung mga bahay magaganda. Isang bayan na kakaisa, ang bawat Pilipino. Kasi yung maganda na yung paligid namin, yung mas maluwang, yung pagkilos ko, kaysa yung dati, ngayon maganda na. Makakatulog na ng maayos, nang wala kang inaalala. Bayan, bayanik, bayaniha, sa bayani, bayan, kaayusan sa pamayanan, kahirapan na ibsan. Bayan, bayanik, bayaniha, sa bayani, bayan, kaayusan sa pamayanan, kaginawan sa kinabukasan. Sa bayan, di bayan,